Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. So pag-usapan natin mga kababayan, dalawang bagay. Ito na ang mga progressive group. Yung mga mahilig mag-rally, yung mga nega. Yung lagi pong kontra yan, siyempre kinakailangan merong oposisyon. Sila po yung mga totoong oposisyon, ang Makabayan Black, no? Yung iba naman, opposition lang, pero mga kakampi ng Dilawan at kakampings, no? So, nandyan po si Makabayan Black, yung kasapi ng Makabayan Black, si Nery Colmenares. Meron pong sinasuggest si Nery Colmenares na dapat gawin dyan kay former Ombudsman Samuel Judas Martires. No, kinakailangan gawin ito kay Martires para magkaalaman. Baka naman ito ay kumuha ng ganito, mga kababayan. Di ba? Nag-cashing, no, dahil nga sa hindi na isa publikong desisyon nito na i-reverse yung ruling ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales sa pagpapound guilty kay now Senator Joel Villanueva sa kanyang maling paggamit ng PDAP na 10 million pesos. Buti nga 10 million lang, hindi pa ginawang more than 50 para plunder itong si Villanueva. Walang walang bail ang plunder, no? O yan. At ganun din po, ito namang isa rin itong oposisyon, si ex-Solicitor General Florin Hilbay, abogado rin ipo. Meron din pong suggestion naman kay now Ombudsman Boying Rimulya tungkol po dyan sa secret decision na inalabas ni Martires, itong Judas na Martires na ito, no? Secret pala, may gusto kang itago. Bakit mo itatago? Okay? So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong si Makabayan Black, si Bayan Muna, no? Member si Nery Colmenares. Kasi sabi niya, dapat i-lifestyle check po si Martires, yung dating ombudsman. I-lifestyle check nyo siya, imbestigahan nyo siya, no? Baka naman kumubra siya. Baka nabigyan siya ng alam nyo na matatabang sandwich, yung sobrang dami ng palaman na sandwich, no? Baka ilang gaano kataas yung sandwich, baka 10 layer. Kaya kailangan imbestigahan daw po si Martires dahil sa ginawa niyang secret decision diyan kay Joel Villanueva tungkol sa kanyang dapat tanggal na yan bilang senador no? May recommendation to remove him bilang senador dahil po sa kanyang malversation of funds ng kanyang PDAP, no? Na mga ghost, mahilig talaga sa ghost pala itong si Villanueva rin, ano? Mga ghost project daw, no? Kung saan niya mang ginawa yan. At the same time, sinasabi rin ni Colmenares, yung isa pang sinasabi ni Nery Colmenares ay dapat imbestigahan din daw po si Samuel Martires sa paggamit ito ng confidential funds. Dahil nung una, sinasabi ni Martires, we don't need confidential funds. Hindi namin kailangan yan. Pero, meron pong lumalabas na sinasabing ginamit ni Samuel Martires yung daw di umanong confidential funds ng kanyang ahensya sa pagta-travel abroad. O, kailangan sa COA makita yan. Paano in-spend ni Martires? Kung totoo man yung sinasabi ni Colmenares na ginamit niya pang abroad, dapat may mga resibo. However, kung totoo yan na ginamit niya ang kanyang confidential funds sa pag-abroad, in violation po yan ng joint circular ng COA at ng agency na kinreate noong 2015. Bawal po yun. Hindi po yung kasama sa circular na gamitin mo ang confidential funds mo sa ganong paraan pagta-travel. O, di ba? Wala po yun. Saka hindi ka naman ano ba yan? Ikaw ba ay isang, pwede ba siya? Investigating body ba yan? Pwede siguro, pero mali Travel funds? Hindi rin. Hindi pwede mga kababayan.
Napakaloko nitong si Martires eh. Bakit? Eh kasi nagpagamit po kay Digong. No, yung alibay niya, kung ano-anong alibay niya, ito nasabi natin ito sa ating live stream. Sinasabi niya, hindi naman ako diehard Duterte supporter. Actually, Marcos loyalist nga ako eh. No, gusto mo lang pulaan, gusto mo lang isabit ang mga Marcos loyalist. Wag ka, Martires. Ha? Marcos loyalist daw siya nung tatay, hindi daw kay Bongbong. So tatay ka lang. E paano yung anak ay mga Marcos yon? Kaya makikita mong sinungaling yung matanda eh. Tanda-tanda na, wala pang pinagkatandaan. Dapat kang managot dito, Martires. Hindi pwede. Ha? O yan, buksan daw ang kanyang salin tulad ng sinasabi nga ni Kiko Pangilinan na dapat imbestigahan. Unahing imbestigahan sa salin itong si Martires. Baka yumaman. Ano ba ang napag-usapan, Martires? Ang sabi niya pa, kaya daw hindi niya nilabas yung desisyon niya ay ayaw niyang masira ang reputasyon ni Joel Villanueva. Pambihira ka naman. So, nung 2016, nung sinabing guilty ka for the illegal use of your PDAP, hindi na ba nasira ang kanyang reputasyon? So, ikaw ang taga-save ng reputasyon ni Joel Villanueva. Why do you have to do it? So, ibig sabihin, binayolate mo yung due process. Hindi mo rin binigyan ng pagkakataon na umakyat sa kataas-taasang korte ang mga nagdemanda kay Villanueva. Hindi mo sila binigyan ng kanilang due process. Eh ano ka? Di po ba? Motion for reconsideration yan eh. Pumanig doon sa sinasabi ng allegedly tiwaling politiko. O paano yung mga nagdemanda sa kanya? Oy, bakit ni-reverse? O akyat tayo sa Supreme Court. Ganun po eh. Tinanggalan mo sila ng karapatan. Violation yon, mga kababayan. Sobra ka, Martires. Kaya dapat lang na imbestigahan ka. Baka nga yumamang ka. Tignan ng salin mo. Sobra ka eh. Hindi mo alam yung mandato mo bilang ombudsman. Walang dapat protektahan sa mga politiko kasi they are serving in a public. Kaya sila tumakbong politiko, public servant, para magsilbi. Ngayon kung gusto mong protektahan yung imahe nila as public servant, ay magpakapribado na lang sila. Once na pumasok ka as a public servant, lahat, maski na yung nunal mo dyan sa tinatago mong katawan, mabubulat-lat yan. Ganun po yun. You're in the scrutiny of public eye. Ngayon gusto mo protektahan yung reputasyon kasi masisira si Joel Villanueva. Inakwit mo nga eh. Diba, napaka-stupidong alibay yan, Martires. Oo, kaya dapat maimbestigahan ka. O ngayon, mga kababayan, pasok naman tayo dito sa dating ex-solicitor general na si Florin Hilbay. O ito po, mga opposition nito. Kakamping yan si Hilbay, dating dilawan din yan. Ngayon, nung nalaman niya yung nilabas na statement ni Remulla na, oops, may secret decision pala. No, ang sinasadya ni Hilbay, null and void yun. Null and void yung decision na yun kasi secret decision. Hindi inilabas sa publiko, mga kababayan. So, sabi niya, kay Remulla, nagsasuggest siya na i-treat lang yan, itrato na isang memorandum lang. Now, that memorandum can be reversed by another memorandum. Diba? Kaya anong gagawin ni Remulla dyan? Kailangan makinig siya sa mga legal minds. Kasi sinikreto, hindi sinapubliko, binayolate ni Martires yung karapatang pantao nung mga nagdemanda. Pinigilan niya ang due process na pwede pang umakyat sa kataas-taasang subkorte ang mga nagdemanda kay Joel Villanueva. Biruin nyo, 2016 yon, found guilty siya sa malversation of his PDAP. Tapos 2019 nagdesisyon nung naging siya, ombudsman, naging powerful siya. Power trip si Ombudsman Martires eh. Sino nagdidikta? 'Di ba? So if there is an internal memo, yung desisyon ni Martires null and void. Wala yun eh. Hindi sinapubliko, sinikreto. Ang dahilan para daw protektahan ang imahe, reputasyon ni Joel Villanueva. Gunggong, hindi ka savior. Dapat apolitical ka. Dapat nasa gitna ka, ikaw kasi ang nagbibigay ng desisyon kung uusad o hindi ang kaso. Ganon, mga kababayan. Hindi, ikaw ang nagdesisyon
ng sikreto. Okay sana kung yung decision mo isinapubliko mo para malaman, teka muna, anong next move natin, yung mga nag-file ng kaso kay Villanueva ng malversation of funds, graft and corruption, na dinismiss ni reverse, takbo tayong Supreme Court. Yun ang ginawa mo, pinigilan mo, Martires, yun ang mali mo. Biruin mo, dati kang Supreme Court Justice, Associate Justice ka, pero yung pala gago ka, no? Kaya ngayon kaduda-duda yung mga naging decision mo sa mga inupuan mong mga kaso sa Supreme Court. Kaduda-duda ang boto mo. Baka na-impluwensyahan ka kasi may nag-impluwensya diyan, mga kababayan eh. Yung mga alibay niya, yung mga palusot niya, wala yun. Kasinungalingan. Poprotektahan mo ang imahe ni Joel Villanueva? Yes. Ano pang ipoprotekta mong imahe diyan? Public servant yan. Parang ikaw. You are subject to scrutiny and ridicule. You are subject to praise and exaltation. Ganun po yun eh. 'Di ba? I-exalt ka, i-praise ka kung tama ginawa mo. I-scrutinize ka, tuligsain ka kung gumawa ka ng mali. Dito mali ka po talaga eh. Bakit mo tinago? Hindi po katanggap-tanggap yung alibay mo. Kaya sabi ni Hilbay, since there is a secret deal, null and void yan. Pwede ulit ipatupad yan yung kaso niya, yung decision kay Villanueva ni Conchita Carlos Morales, mga kababayan. No? Nakakahiya talaga itong si Martires. So ano kaya ang magiging next move dyan ni Remulla? Can he do something about na sinasabi na, oy, memorandum lang yan kasi internal lang eh. Hindi naman lumabas. Pwede yung memorandum, hindi lumalabas sa public, kayo lang eh. Inter-memo office lang eh. Inter-office memo lang eh. Di ba ganon? Hindi nalalabas public. Pero ito, isang senador, Isang senador na mamayagpag sa katarantaduhan, mga kababayan. So, hindi po tama eh. No, kailangan may gawin diyan si Ombudsman Boying Remulla, no? Mangalap ka ng mga legal minds, no? Si Attorney Rene Bueno, meron po siyang suggestion sa kanyang blog, umakyat sa Supreme Court at mag-file ng petition for certiorari. Nasa Rule 65 daw po yan ng batas. Okay, so dapat talaga matingnan natin kung ano ang pwedeng gawin, the remedy of the ombudsman diyan kay Joel is a liar. Ay mali, Joel Villanueva pala. Sorry po, Joel Villanueva, no? Baka alam mo rin sana yung many tekel or parsin, no? The handwriting on the wall. Okay, so kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.